So pag nag-wiring kayo mga ka-idol nito ng float test relay, susundan nyo lang ito yung diagram nyo mga ka-idol. Ito yung 7, saka to, yun ang supply. So susuplayan na natin yan mga ka-idol. Ito yung line 1, line 2. Siyempre mga ka-idol, ito yung line 1 nya. Ito yung pang jumper natin. Yan, kita-kita din pala yung diagram ito mga ka-idol natin na kailangan natin. So ayan na siya mga ka-idol. Ilagay na natin yung line 1. So ayan mga ka-idol. So, siyempre, lalagyan natin yung common. Nandiyan natin yung 8. Kasi ang 8 nito, mga ito yung common. Kung mapansin nyo dito, 8. Kaya 8.5. Ibig sabihin, normal enclosed. Tapos yung 8.6 naman, yan ang normal open. Kaya nagkaroon tayo ng jumper dito para tumawid yung kuryente. So, ito naman yung 5. Ito 6. Ito yung load nyo. Tapos, siyempre, maglalagay din kayo ng line 2 kasi ito yung line 2 nya. So ipapakita ko sa inyo lang ito mga kadol yung supply niya mga kadol para kita nyo kung tama yung wiring niya. So hindi na natin so lalagyan pa rin natin ito ng rod. Yung niya, 1 niya saka yung 3. Yung kasi ang magko-contact niya mga kadol. Kung mapansin niyo siya mga kadol, ito yung ito yung niya 1. Ito yung electrode niya na 3. Saka 3, ito yung A1. So ayan yung mga ka-idol, lalagyan natin ng electrode. Wire lang yung mga ka-idol. So ito na yung A3 mga ka-idol, electrode 3. A3. Tapos ito naman yung A1. So ayan yung mga ka-idol. Kasi yung 1 nya ito yung kasi ito yung number 1 nya A3 nakalagay, yung ang magiging common. Ito yung upper. So ito naman yung lower. Para hindi natin kakabitan yung mga ka-idol, pakita ko lang sa inyo kung paano gumana. So ayan siya mga ka-idol. So may ilaw na siya mga idol. So lagay na natin yung takip. Yan siya mga idol. Ayan siya mga idol. Wala nakita sa video. Yan siya mga idol. Ibig sabihin kapag na siya mga idol. So itong float test relay mga ka-idol ay para lang ito sa mga tubig ito mga ka-idol. Ito yung magkocontrol ng ito yung magiging sensor niya ng tubig. Siyempre kung maglalagay ka pa ng control ng pantubig ito mga ka-idol, maglalagay ka rin ito ng angle self valve. O kaya pwede rin ikabit ito yung motor niya. So nakadepende yan sa inyo mga ka-idol. Kasi karamihan kinakabit ito mga motor pump, yan nakakabit yan mga ka-idol. Pero kapag steam naman mga ka-idol, kung di hangin na gamitin nyo, ito kailangan ang get set valve. Pwede naman ito mga ka-idol sa pantubig. Kasi itong nakita ko mga ito mga ka-idol, pantubig talaga ito. Bihira lang ito gamitin sa steam mga ka-idol. Pero base sa ginugol natin mga ka-idol ay pwede rin pala ito sa mga gas. Sa gas, sa liquid, sa mga steam. So pwede pala ito mga ka-idol. Kasi yung mga nauna ko pasukan, ito mga ka-idol ay nasa tubig lang kinakabit. So ngayon dito, mga pangatong pasukan ko na. Kinabit namin ito sa steam kasi yung malaki nito nasa steam supply. So yan mga ka-idol. So itong floatless relay na ito mga ka-idol ay para lang sa tubig. So base sa kung steam naman pagagamitan nyo mga ka-idol ay kailangan niyo ng temperature controller.
hindi ito gagamitin kasi ang temperature controller, thermocontroller, yun ang magkocontrol ng heat, yung temperature niya. Siyempre, pwede din naman ito ikabit eh. Kailangan lang naman talaga ng solenoid.